Good morning guys, check out time. So we are going to Puerto Galera. So ano masasabi mo na wala kang tulog, Mars? Okay na. Enjoy naman ako. Yeah, so papunta na po kami, pa-check out na kami sa room. Sa room namin dito sa hotel. And by the way guys, dito nga pala kami sa LRT Buendia sasakay papunta sa Puerto Galera. And this time since napakaaga po namin, nauna kami ni JP, inaantay namin ang kaibigan namin si Percy. And finally, here he comes. At dahil maaga pa kami, wala pa po kaming bus dito na masakyan. Kakaalis lang po ng unang bus papunta doon sa may Batangas Port. So today, first time niyo Percy makakapunta ng Puerto Galera. Well, JP, third time already. So, samahan niyo kami kung ano magiging future namin mamaya sa Puerto Galera. After ilang minutes sa paglalakad, nandito na nga tayo sa loob ng Batangas Port. At kung makikita nyo guys, marami dito bilihan ng ticket. Nandiyan ang bilihan ng ticket papuntang Calapan at iba pa. Pero doon tayo sa kabila dahil nandoon ang ticket papunta sa Puerto Galera. Kaya maglalakad muna tayo. Grabe, ang laki na talaga ng pinagbago ng Batangas Port simula nung huling pumunta kami dito. Dahil ngayon, mas marami na yung mga pagpipili ang mga restaurant na pwede nyo kainan dito. Kaya kapag nagugutom kayo tulad namin, dahil hindi kami nakapag-breakfast, ay mamaya kakain kami after namin makabili ng ticket papunta ng Puerto Galera. At pagkadating namin dito sa bilihan ng ticket papuntang Puerto Galera ay talaga namang sobrang haba ng pila, kung kaya tumingin kami sa ibang window kung saan meron pang papuntang Puerto Galera na aalis agad. By the way guys, marami nga pala dito mga windows na nagbebenta ng ticket papunta ng Puerto Galera. Magkakaiba lang talaga sila ng mga oras. Eto nga pala guys ang presyo ng mga pamasahe papunta ng Puerto Galera. So bali kami is 820 binayad namin kasi nag-add kami ng 100 para mas maaga kami makarating, kasi yung kaninang mahabang pila is alas 10 pa siya ng umaga, so 1 hour pa siya. Dito sa Batangas Port sa loob is meron na rin sila ditong grocery, kung kaya pwede kayo mag-grocery bago kayo pumunta sa Puerto Galera dahil siguradong mahal ang mga bilihin dito kahit tubig. Kaya nag-decide kami na mag-grocery muna. So dahil 9:45 pa po yung aming sasakyan, kakain po muna kami guys. Kain tayo guys, Tocino. So waiting na po kami dito sa boarding port papunta ng Puerto Galera. So there you have it guys. Papunta na kami sa Roro. Thank you. So dito kami sasakay guys. Sa Balatero yung baba na.
Hindi nakakaganda to ha. Guys, Kasi wala nang out. nakasira na out. And after 45 minutes, dito na nga po tayo sa Balatero Terminal. So dito na nga pala ngayon yung mga terminal ng mga bangka papunta ng Puerto Galera. Unlike before, lahat ng bangka is nandun nakaparada sa may gilid ng Puerto Galera Beach. So ngayon, mas organized na po sila. Nandito na po sila sa may Balatero. Kung kaya't, halika na magbayad ng environmental fee para ma-enjoy na natin ang Puerto Galera. Nasa Puerto Galera na nga tayo, guys. Ano masasabi? Excited ba kayo sa travel ng mama? First time dito. Saan na Puerto Galera? Meron ka bang iniisip na gawin? Ano yung naiisip mong gawin? Actually, yung kind of yung transpo kung paano. Kasi yung parang kasi airplane. So dito naman, at least meron ng idea kung paano babalik. Okay. What about ikaw, Jay? Si JP kasi 3 times na niya nakapunta sa Puerto Galera, so marami na siyang idea. So ano yun? Okay. Bakit na-pressure ako bigla sa'yo? Ano yung ina-expect mo ngayon dito sa Puerto Galera? Hindi, marami nang nagbago. Magmula nung pumunta ako. Exact. Tayo pa yan. Marami nang nagbago. So, yun yung gusto kong makita kung ano yung malaki ng bago. Before. Sa bagay, matagal na kasi yung pupunta kami dito, guys. So mostly every year pupunta kami dito. So this time, medyo matatagalan ako makabalik dito, kaya enjoy natin ang Puerto Galera. Samahan niyo kami, guys. After nga pala namin makahanap ng hotel ay talaga namang gutom na kami, kaya't iniwan na lang namin yung mga gamit noon sa hotel at naghanap kami ng mga kainan. Sobrang dami nga pala dito ng mga kainan sa Puerto Galera, kaya hindi kayo mag-worry kung saan kayo kakain. Yun nga lang, pipiliin nyo rin kung saan kayo kakain kasi sobrang dami dito ng variety na pwede nyo kainan. Sa amin nga, ang pinili namin ay kumain dito sa may parang mang inasal na style na kung saan meron din sila mga shakes, Siya nga pala guys, meron din ditong mga fire dancers sa may Puerto Galera na dati sa Boracay lang natin sila makikita. Ngayon meron na rin sila dito sa Puerto Galera at sobrang gagaling din nila mag-perform.
After nga pala namin guys manood ng Fire Dancers ay napag-decide din namin na maglakad-lakad muna since maaga pa naman at sobrang busog talaga kami dahil sobrang gutom kami nung pagdating kanina. So this time naglakad naman kami dito sa Puerto Galera, tinitingnan namin kung ano yung mga tinitinda nila sa gabi at sobrang dami pa rin ng tao, namimili, kumakain at nakikinig ng mga music. After 40 minutes nga namin nakakalakad dito ay napag-decide namin na magpa-massage na rin kami kasi sabi nila maganda raw ang massage dito sa may Puerto Galera. So this time hindi kami nakapag-video kasi nga syempre bawal mag-video dun sa may massage area. Hindi kami nagpa-massage sa along the beach. Nagpa-massage kami sa mismong massage area dun sa may taas. Friday nga pala kami pumunta dito sa Puerto Galera kaya naman sobrang busy at sobrang dami ng tao, lalo na sa gabi. Ang daming kumakain, ang daming nanonood ng mga shows dito. At syempre, ang dami rin naglalakad sa tabi ng buhangin which is sobra rin dami ng tao. At in fairness, ang gagaling ng performer nila, tsaka lalo na yung mga singer, grabe, sobra. Kala mo nag-grand final sila dun. What's up guys? So bali hapon na nga pala kami nakalabas the next day kasi sobrang init talaga kinaumagahan hanggang tanghali kaya nag-decide kami na wag na lang muna lumabas. Nagkwentuhan na lang kami na nagkwentuhan hanggang sa nakapag-decide na kami na mag-swimming na dahil hapon na. Dito inaantay namin yung sunset dahil talagang napakaganda ng sunset dito sa may Puerto Galera. Tignan nyo naman yung view guys. Sobrang dami rin ng tao at saka syempre napakaganda ng dagat nila habang kami ay naglalaro at inaantay ang sunset.
On our second day, so hindi po kami kumuha ng any tour dahil nakapag-decide kami na ang trip na to is gagawin lang namin for relaxing. So most of the time nasa beach lang kami, tsaka syempre naglalakad para makita yung magandang view. Like this one. Grabe, ibang-iba pa rin talaga yung hitsura nito sa umaga kesa sa gabi. Dahil kung sa gabi, sobrang dami na makikita mo mga bars na at mga restaurant. Sa umaga, sobrang dami naman ng mga stores na kung saan makakabili ka ng mga souvenirs, t-shirt, and everything. Siyempre, ganun din sa mga food. Today, we're going to have lunch. So, saan kaya tayo kakain today, Marcy? Try na natin doon sa bandang una. Sa bandang unahan. Bakit sa bandang unahan at hindi sa bandang dulo? Kasi may halo-halo doon na nakita namin kahapon. Yeah, so actually guys, kahapon pa po kami nandito and then na-try na po namin yung mga kainan dito. And honestly, isa lang po yung lagi namin kinakainan. So today, we decided to go to another restaurant para naman maiba. Sa tignan nyo, sobrang ganda ng place dito. Mainit siya, pero syempre, kasama yun sa ating travel. But can we appreciate the view? So here, marami silang mga tindang bags. Anything, everything. Sunglasses, t-shirts, tao. Tsaka this one, meron din sila dito yung sand castle. Marami rin silang mga water activities. So this place ngayon hindi siya ganoon ka-busy kasi tanghaling tapat tsaka sobrang init talaga guys. Pero yesterday sobrang daming tao na mga 10 AM. Especially lalo na mamaya mga 4:30 onwards. 4 PM marami na rin tao naliligo kasi medyo bumababa na yung araw. But still, this is a good place to go. You can feel the summer vibe already. Very, very hot. Okay lang ba kayo guys? See? So, And dito naman guys, syempre after namin mag-lunch, binalikan namin dito yung bilihan ng refreshment. Grabe, kasi sobrang sarap talaga ng gawa nila dito ng mga shakes,
and mga palamig. Syempre, hindi namin papaglapasin ang kanilang coconut halo-halo. Kaya umorder kami 3 para masubukan namin kasi mukha talaga siyang masarap. Tignan nyo naman guys. Grabe, panalo si kuya. Dinamihan niya talaga yung nakalagay na sahog kanina dun sa loob. Tapos pinadagdagan din namin ng yelo kasi talagang mukhang masarap siya. Tsaka nung oras na yun, grabe, sobrang init din talaga niyan sa Puerto Galera Beach. Hi guys. Try natin ang kanilang buko halo-halo. So since mainit ngayon, nag-decide kami na umorder nitong buko halo-halo. Ganyan naman guys. May buko siya sa loob, may mga ube. Ang dami niyang ingredients sa loob. Fruits. Ang laki na ube. Ang laki din ng kanilang mango ice cream. Masarap. Napapanahon talaga siya. Kaya pagpunta kayo dito sa Puerto Galera, i-try nyo rin ito. Tapos nagsa-cellphone party na kami guys. So yun talaga yung pinakaano namin. After na nakapagod na araw, mag-cellphone party. Grabe, dito kami guys ngayon mag-aantay ng sunset dito sa mabatong area ng Puerto Galera. Meron nga rin pala sila dito ang volleyball area kung saan pwede kayong maglaro ng volleyball for free. Siyempre, dapat meron kayong bolang dala. Yan, nakakalaro namin dito yung mga locals at saka yung mga iba pang mga dumadaan na gustong sumali.
Again, dinner time na naman at dito sa restaurant na to, grabe, sobrang sarap ng mga food nila so far. Then after namin kumain, syempre nanood na naman kami ng show, which is this time is sa drag. Grabe, ang galing ng mga drag queens nila dyan. So dito na lang namin inubos yung time namin, ang panonood ng drag queen at saka ang paglalakad-lakad sa gabi, tsaka pagtambay sa may buhangin. Dahil nga the next day is uuwi na kami, so kailangan pa namin matulog na maaga para mag-rest. Again, see you! Hey guys. So, uwi na po kami. So far, kumusta naman yung trip natin to Puerto Galera? Ay, dito talaga. Dito talaga. Ang random mo. Saan ba nasabi mo naman sa Puerto Galera trip mo? Nag-enjoy ka ba sa higaan natin? O sa kwarto? Ako wala naman masyadong mag-iisip muna ako nito. Nagulat sila guys kasi on the spot ko sila tinanong. Oh, masyado kami nag-enjoy sa Puerto Galera. So ano yung pinaka-highlight sa Puerto Galera trip mo? First, yung nag-volleyball? Ano? Kasi si Percy po is volleyball player, nag-champion sila. 2 times. Yes. 2 times na. So ano yung highlight sa'yo doon? Yung beach kasi very... Yung beach? Ito nga nag-swim. Hindi nga siya nag-swimming guys, tapos yung beach yung highlight. Kasi malinis yung tubig, malinaw. Compared sa napunta. Sa ba? Tsaka yung dinner natin. Yung last na dinner. Yeah, sobrang ganda. Sa akin yung swimming pool. Ay, wala pa tayo swimming pool. Sorry, kala ko naka-swimming pool kami. So, yun sa highlight namin. Yun yung dinner nga namin kagabi. Sobrang amazing. Finally. Kasi yung mga yung last night, yung first day namin yung dinner, hindi siya maganda. Hindi siya masyado masarap. Hindi talaga masarap. Tsaka yung lunch, hindi rin masyado. So, bumawi kami sa dinner.